yung mag-asawa ni Tatay Minyong at Nanay Nen. Tunay, Lord, na pinakita mo ang iyong kabutihan at ang iyong katapatan. Kami ay nagpapasalamat sa pagkakaisa ng pamilya na ito. At sama-sama kami na nagpapakumbaba. Inihiling namin ang iyong espiritu na siyang manguna, na siyang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan at sa buhay ng bawat isa. Hayaan mo na ang gawain ito ay maging matagumpay dahil lang kasama ka namin at ang bendisyon ay ngayon pa lang ay igawad mo. Ikaw ang siyang maparangalan at ikaw ang siyang mapapurihan. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen. Pwede pong makaupo na ang lahat. Wala na maki, ano ba pangkin? Okay, so magandang umaga po. Magandang umaga. Magandang. So, inod po sa kabus ay congratulations po Tatay Minyong at Nanay Nen. Bibihira po ang nakaabot sa 50 years wedding anniversary. Ako po personally ay nakikigalak at nagagalak na nagkaroon kayo ng isang ganitong napakalagang pagkakataon o okasyon. At ako man po ay nagpapasalamat sa mga anak nyo, sa mga aki na ano niyan, bagamat hindi buo, pero ganun pa man, ang Diyos ang siyang bubuo ng lahat ng bagay. So, salamat po na ito'y pinakita nyo ang iyong pagmamahal sa inyong mga magulang sa pagdiriwang ng minsan lamang nangyayari ang 50-year anniversary. Tama po? Kaya hindi kayo nagkamali ng desisyon na ipagtimang ang bagay na ito. Ito ay isang espesyal na pagkakataon sa buhay po ni Nanay Nen at sa kanila Tatay Minyong. No? Hindi kayo nagkamali na ipadama ang iyong pagmamahal sa inyong magulang sa pamamagitan ng pag-celebrate ng 50-year anniversary. Kasi ito yung pagkakataon na ipadama natin ang ating pagmamahal sa ating mga magulang habang buhay pa sila, habang may lakas pa sila. Tulad ng ating binasa kanina, kukunin po natin ito sa 1 Corinthians chapter 13. Ano po, verse 4 hanggang verse 7. Ang sabi niya po doon, ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, at hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. So purihin ang Diyos sa mga salita niya. Ngunit bago tayo magpatuloy, ay nais mo natin na sindihan ang kandila, na ang kandila po ay nagsisilbi ng liwanag. Ano po? So ang liwanag, ang kandila po, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, ako ang ilaw at ang sumusunod sa akin kailanman ay hindi na madidiliman. Kaya tinatawagan ko po yung magsisindi ng kandila, natin muna itong sindihan. Okay po, so patuloy po kita. So doon po tayo sa pag-aralan po natin ang unang Korinto chapter 13 verse 4 hanggang verse 7. About po ito sa pagmamahal or love. Tunay po na pag-ibig. Ano po?
So, tunay na pag-ibig. So, madaling sabihin ang salita na love. Lagi natin tandaan, no? Hindi lamang po kay Nanay Nen. Kasi sinda po ay sarong example mo niyan. Nagtagal. Ang sa indang pag-iibanan, ang sa indang relasyon sa 50 years. Ang pinakasusi po nito ay pag-ibig. Ngunit ano ba talaga ang ibig sabihin ng tunay na pag-ibig? Mayroon kasi tatlong klase. Yung pinatawag na love. Tatlong klaseng love. Ang una po is phileo. Ang pangalawa is eros. Bali, apat siya. Pero ang pinaka-the best po is agape. Ang eros po is love at first sight. Ang eros, tatlo po siya. Yung isa naman, yung love dahilan sa may kondisyon. Pero po yung agape love is unconditional love. Ito yung love ng ating Diyos sa atin na minahal tayo ng kahit tayo yung mga makasalanan. At hindi siya humingi ng anumang kondisyon, kundi minahal tayo.